Hello everyone! Tayo po ay muling nagbabalik sa ating Angela Curbs channel. Mabuhay po sa inyong lahat. Kamusta na po? Sa aking mga masugid na mga tagapagsubaybay, hello po. Sa aking mga bagong tagapanood, ayan po, kamusta na po? Kamusta na po kayong lahat? Ayan, harinawa ang lahat ay nasa mabuting kalagayan lamang. Ano po? Good vibes lang tayo para happy lang lahat. Ayan, good vibes lang po. Ano po? Ayan po, ang akin pong i-share sa inyo ay ang tungkol sa about kulam. Ayan po. Yung pong tinatawag nating mga sign or senyales kung ikaw ba ay kinukulam. Ayan po. Kayo po ba ay nakaranas na ng mga ganitong uri ng mga masasamang elemento or kulam-kulam na ito, mga masamang gawa, mga masamang ano sa atin ng ating kapwa. Ano po? Ayan. Yan po ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ayan po. At ito po nga ibabagi ko ay ika nga ay malaking tulong para po ito ay inyong maipabalik sa taong gumagawa sa inyo nito. Ayan po. Kapag kayo po ay natuto nito, kayang-kaya nyo pong ibalik sa kanila ang anumang kasamaang ginawa nila sa inyo. Okay po, so ayan po. Pero bago po tayo magsimula, ano po, atin po muna sanang like, share, and subscribe. Ayan po. Pakipindot na rin po ng ating notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga bagong videos. Okay po? At disclaimer na lang po doon sa ating mga ika nga ay hindi mahilig sa ganitong gawain. Ano po? Pakiskip na lang po ng videos na ito. Maraming salamat po. God bless. Ayan po. Ito pong ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang tungkol sa tinatawag na mga sign ng ating mga kung tayo ba ay kinukulam. Paano ba natin malalaman kung ikaw ba ay isa sa mga biktima ng mga ganitong mga gawain? Ano po? Ayan. Kayo po ba ay naniniwala sa mga ganito? Sino po ba dyan ang mga ika nga nakaranas na ng mga ganitong uri ng mga masamang ika nga gawa ng kapwa natin? Ano po? Ayan. Okay po, simulan na po natin. Huwag na po nating patagalin. Ayan po. Ito po, senyales na kinukulam ka. Ayan po. Maraming nagsasabi na ito'y haka-haka. Ngunit marami rin ang nagsasabi na ito ay totoo. Kaya ito ang alamin natin ngayon. Ayan, alamin natin ngayon kung ano nga ba ang totoo. Ayan po. Sabi nila haka-haka, may nagsasabi na totoo. Ayan po. Eto na. Paano nga ba malalaman kung kinukulam ka? Ayan po. Marami ang nagsasabi na kamangmangan ito. Ngunit marami rin ang nagpapatotoo rito. May mga biglaang lumalaki ang tiyan. Ayan po. Naranasan na po ba ninyo yung mga ganitong pangyayari? Sino na po ba ang nakaranas sa inyo ng mga ganitong kulam-kulam? Kayo po ba ay naniniwala sa mga ganitong gawain? Ayan po. Doon po kasi usually nangyayari ito sa mga probinsya, ano po, yung mga may mga knowledge sa mga parang mga albularyo. Ayan, usually yung mga ganyan ang nakakagawa ng mga ganito. Ano po, anyway, ito na po. May mga bigla ang lumalaki ang tiyan daw nga po, ano, at nananakit ang buong katawan. Pero kapag nagpasuri sa doktor ay hindi naman nakikita kung ano ba ang nararamdaman nito. Hindi maipaliwanag ng siyensya. Ayan po. Hindi daw maipaliwanag kahit na nagpapatingin na sa doktor, nagpapacheck up. Kasi nga po, hindi siya ang klase ng masasabing normal na sakit. Ayan po. Ito po ay sakit na ika nga ay hindi makikita ng kahit na sino kung ikaw ay walang kaalaman sa ganitong panggagamot. Ayan po. Pero syempre, ano po, sasabay nyo yan pag kayo po ay nagpapagamot. Halimbawa po, nagpa-check up kayo.
Halimbawa ay may lumabas na sugat sa inyong katawan, sa akala ninyo ay kinukulam kayo, ipapagamot nyo rin yon, at the same time pupunta pa rin kayo sa ospital or sa doktor. Sabay ninyong gagawin yon para po ito ay makontra at gumaling yung inyong mga iniindang mga kung ano man yan, kung meron nga bang something na nangyari, ano po. Ayan po, hindi nga daw po maipaliwanag ng siyensya ang tungkol dito. Ayan po. So, kasi nga po, ito ay sanhi ng ika nga kulam. Ano po. Ayan. Dahil kung minsan may mga insektong lumalabas sa katawan ng tao, isang uri ng kulam na kung tawagin naman ay barang. Ayan po. Alam niyo po ba yung barang? Actually, yung barang na ano ko yan sa nanay ko nung araw. Yung barang kasi usually nga sa mga probinsya nga meron yan eh. Kaya narinig ko na yung mga barang-barang na yan. Ayan po. Hindi ko siya gaanong alam, pero ayan, narinig ko na rin siya. Ayan po. Ayan. Nakakatakot. Ano po? Paano nga ba malalaman kung ikaw ay kinukulam? Ano ang senyales? Ayan po. Nakakatakot, ano po. Sa totoo lang ay maging ako ay kahit na siguro may kaalaman, nakakatakot pa rin kasi yung maglalabanan kayo nung gumagawa nito, at the same time ikaw na marunong maglalabanan kayo, ano po. So ayan, tuloy natin. Sa simula ay pwede kang maging balisa, hindi makatulog, hindi mo alam kung bakit mo ito nararamdaman. Kung maidlip ka naman, bigla ka na lamang nagigising at pinagpapawisan. Ayan po. Imagine tulog ka, bigla kang magigising ka na para kang init na init, para kang inaapuyan na hindi mo maintindihan, ano po, yung balisang-balisa ka, yun pala, meron na palang gumagawa sa'yo pag ganun po. Ayan po. Kung minsan naman, magigising ka na lamang bigla sa pagkirot ng isang bahagi ng iyong katawan. Hindi mo malaman kung bakit. Ayan po, ayan. Ganun din, bigla ka na lang din daw magigising dahil minsan naman, yung may biglang kikirot sa bahagi ng iyong katawan. Ayan po. Usually kasi, ang mga ganitong uri ng mga mangkukulam, gumagawa yan sila. Yung mga, yung kung saan yung part na may, halimbawa, meron tayong iniindang karamdaman. Halimbawa, may pilay tayo. O kaya, meron kang iniindang anumang uri ng karamdaman sa katawan. Kung saan, aalamin nila yan kung saan meron kang karamdaman. Doon ka nila titirahin. Yun ang katotohanan dyan. So anyway, ito. Minsan naman, ang init-init ng iyong pakiramdam, pakiwari mo ay sinisilaban ang ilalim ng iyong katawan. Yan po ang mga senyales ng medyo ay gumagawa dito sa inyo. Nahahapo ka kapag nagpakonsulta ka sa doktor, wala namang sakit, pero nagrereklamo ka. Ayan po. Yan po mga nararamdaman mo, o kahit magpunta ka ng paulit-ulit sa doktor, wala silang makita, wala silang walang findings, kumbaga. Kasi nga po ay hindi talaga makikita dahil nga po ito ay isang uri ng mga mga ritual na masamang itim na gawain. Ayan po. Ayan, ito po. Parang nangihina ka. Pangyayari din yung parang laging mainitin ang ulo. Bigla ka na lamang parang sasabog. Ayan po. Isa rin po pala yan sa nagiging mainitin ang ulo natin. Ayan, tapos parang walang kaabog-abog, bigla tayong parang gusto natin sumabog, gusto natin sumigaw. Alam mo yun? Yung parang galit na tayo, parang wala namang dahilan pero nagagalit tayo. Ayan po, isa po yan sa mga senyales. Ayan po, na wala namang dahilan, naiirita,
naiirita ng hindi mawari ikaw mismo sa sarili mo. Hindi mo alam kung bakit. Ayan po, irritable ka. Yan, maski ikaw nagtataka ka, hindi mo mawari sa sarili mo. Bakit nangyayari yun? Ano po, kasi hindi mo nga alam kung ano nga ba kung hindi mo nga kasi alam kung ikaw ba ay ginagawa ng ganitong kasamaan. Ayan po. Yan po, hindi mo alam kung bakit ka nagiging ganun, ano po, para kang nagiging war freak, mainitin ang ulo, irritable, ayan po. Ayan, may pagkakataong balisa kayo, yan nga, bigla kayong magigising sa gabi, na para kayong inaapuyan sa sobrang init, ayan, yung mga ganyan, yan po, mga isa sa mga sinyalis po yan, kaya maging aware po kayo sa mga nararamdaman ninyo, ayan po. May nararanasan ding depresyon, feeling mo mababaliw ka, ganun wala ka namang problema. Ayan po, feeling mo yung yung bababaliw ka na, yung parang ka na, depressed ka na, yan, isa po yan sa mga sign. Ayan po, nangyayari din ang pagkatuyo ng iyong balat at kung minsan ay tinutubuan ka ng sakit sa balat na kapag pinasuri mo ay hindi gumagaling. Hindi rin maipaliwanag ng doktor kung saan nanggagaling. Ayan po. Yan po ang mga senyales ng mga ay mga ginagawaan ng kung sino man yung mga nakakaranas dito. Ganyan po ang mga feelings po ng mga mararanasan ng mga gumagawa ng masama sa atin. Ano po? Yan. Nagiging irritable, sa gabi bigla kang magigising na hindi mo naman sinasadya. Ayan po, yung mga ganun, yung tipong inaapuyan ka na sa tindi ng init. Ayan, tipong na magiging mainitin ang ulo mo, yung tipong nababaliw ka na. Ayan po, ganyan. May depression, ayan po. Yung ibang tao, parang bigla na lang nagmamanas. Ayan, may pamamanas din palang nararanasan. Bigla na lang silang siguro namamaga, yung pamamaga nila, yun, kagagawa na nga rin po yun ng itim na mahika, ika nga, yung witch. Ayan, feeling nila tumataba sila. Ang iba naman ay pumapayat dahil walang gana kumain. Ayan po, isa po yan sa mga sign. Walang gana sa pagkain, pero yung iba pag nahihiyang, akala nila tumataba, pero manas lang pala yun. Magpapasuri sa doktor pero walang masasabi sa kanyang sakit. Ayan po. Ayan, pag nagpapasuri kayo, pag pupunta kayo ng doktor, wala namang makita. Ano po? Ayan. Kaya maging aware po kayo kung sino man po sa inyo yung mga naniniwala sa mga ganitong gawain. At inyo pong obserbahan ang inyong mga sarili kung ito ba ay ating nararanasan. Pero hindi naman po sa lahat ng pagkakataon, kaya nga observe lang po. At ito naman po ay pwede naman ninyong kasi minsan katulad ko nung isang gabi, nung Sunday siguro yun, init na init talaga ako. Grabe, init na init ako. Which is tumatakbo na rin sa isip ko yung baka nga ganon, may gumagawa sa akin ng hindi mabuti. Sa loob-loob ko nga, sige lang, ituloy mo lang at ibabalik ko sa iyo yan ng triple pa. Ayan, yan ang sabi ko sa sarili ko. Pero sige, hinayaan ko, lumipas at hindi naman lumipas siguro yung oras, hindi ko na namalayan, nakatulog din naman ako. Pero talagang napakainit, balisang-balisa ako, hindi ko maintindihan. Pero yung palang araw na yun, sa totoo lang, tumaas naman talaga ang temperatura ng panahon natin. Tumaas ng 41 degrees. Ay kaya naman pala ganun ang aking pakiramdam. Ay talaga namang napakainit. Ayan po. So, ito na po. Tuloy na po natin. Ano po? Mas madalas naman ay parang may sumasakal sa iyo at kinakapos ka ng hininga. Ayan po. Yan. Ewan ko po kung nararanasan niyo yung mga ganitong mga sinyales. Ano po? Yan, minsan daw kinakapos kayo ng hininga para kayong sinasakal. Yan, isa po yan sa mga sign. May mga tumutusok na matalim na bagay sa katawan mo. Madalas din nagiging lutang ang iyong isipan. Wala ka sa sarili kaya
naapektuhan. Kaya naapektuhan ang iyong trabaho. Ayan po. Naapektuhan ng iyong trabaho dahil sa mga nararamdaman mo. Ano po? Kasi parang may mga tumutusok-tusok na sa katawan mo na hindi mo maintindihan. Tapos feeling mo lutang ka. Parang feeling mo sa katotohanan, minsan may time na ganun ako eh. May time na ganun ako sa totoo lang. Pero ayun, cleansing ako, awa naman ng Diyos, wala naman. Kaya, kampante naman ako. Although, andun yung nabasa ko, may ginawa kasi ako eh. May nabasa ko sa ginawa ko, may mga nakapalibot na mga, alam mo yun, hindi mawawala yun eh, yung mga tinatawag nating mga inggit. Ayan, yung mga mahilig manira, yung mga gumagawa ng mga mga masamang dalangin sa atin. Ayan po, nabasa ko yun sa aking ginawang ritual. Ayan po. Anyway, ito na, ituloy natin ulit. Ano po? Minsan naman, bigla ka na lang parang may sasapok sa yung mga sa yung insekto sa iyong tenga na parang ganun, pero wala naman. Ngunit pwedeng ito ay senyales na ito ay barang o may pumasok sa iyong katawan na sisira sa iyong kalusugan. My God, imagine nakakatakot po pero kaya nga po, isinishare ko po sa inyo ito para po maging aware kayo kung mga ganito ang inyong mga nararanasan, kung sa akala ninyo ay ito ay kung kayo po ay naniniwala sa mga ganito, pero obserbahan nyo pa rin kasi gaya nga na isinishare ko sa inyo, nararanasan ko yan pero hindi naman kasi yun nga, minsan ayan, dala ng taas ng temperatura, ayan po, minsan ayan nga, sabi ko nga, minsan nararanasan ko yung lutang ako, sa totoo lang talaga, minsan nararanasan ko yung lutang ako pag gutom na ako, ayan, totoo po yan. At nararanasan ko yung minsan nawawala talaga ako sa aking sarili dahil sa mga yung pag gutom na ako at pagod na siguro ako, yung mga ganon, ayan. Kaya yun pong isinishare ko sa inyo, ayan, depende po yan sa sitwasyon, pero iyan po ang mga senyales ng isang gumagawa ng mga ganito sa atin. Ano po, ayan. Simulan na uli natin. Naapektuhan ito. Nagkakaroon ng sugat o pagdurugo sa katawan. Pag sinuri, hindi pa rin alam. Kapag ganito, maaaring grabe na ang kulam sa iyo. Naapektuhan ang katawan mo at kapag ganito, magiging sakit na rin. May isang uri ng kulam na kung saan inaatake, kung saan ka may karamdaman. Ayan nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kung saan daw yung may mahina ka, may karamdaman ka, doon ka nila titirahin para lalo kang humina. Ayan, halimbawa may iniinda kang masakit sa katawan mo, halimbawa ikaw ay may sugat o kaya may ubo o whatever, kung ano man yung karamdaman mo, ayan, kanila tong palalalain, doon kanila titirahin, ganun sila. Yan, mga isa sa sign po yan. Ayan, tiyak na mahusay ang lalapitan ng manggagamot. Tiyakin na mahusay ang lalapitan ng manggagamot. Ayan, kung kayo po talaga ay lalapit sa isang albularyo, tiyakin nyo po na ito ay mahusay para po ay makayanan kasi malakas na pag gano'n na daw po yung mga uri ng mga kulam na gumagawa na sa'yo, yung ganong mga umaatake na sa'yo, ibig sabihin malakas na yung mga tipong may mga pumapasok na sa yung mga insekto, yung mga tinatawag na barang na, ayan, malala na yan. Kaya mag-iingat po kayo, pakiramdaman nyo ang inyong mga sarili kung kayo po ay naniniwala sa ganito, ayan po, magpatingin ka rin sa doktor. Ayan nga, sabi ko nga kanina, magsasabay nyo po yung halimbawa, nagpapagamot po kayo sa
albularyo, magpapagamot din kayo sa doktor para po sabay ito. Kasi halimbawa nagpagamot na kayo sa albularyo, pero andun pa rin yung bakas nung ginawa niya, ay magpapatuloy pa rin po yan. Kaya kailangan magpa-doktor din kayo, sabay po yun, para sabay itong mawala. Ayan, tuluyan ng mawala, ika nga, ayan. Isang uri ng orasyon na maaaring makatulong sa taong kinukulam. Ibulong lang ito sa bandang ulo ng taong iyon at bigkasin ang orasyon. Ayan po. Ganyan lang po ang gagawin nyo. Meron po tayong orasyon para dyan, para po ito ay atin pong ika nga ay makontra at maibalik sa kanya yung ginawa niya. Ayan po. Yan. Ihip nyo lang, ihip sa ulo, hipan nyo po, ihip sa ulo ng taong iyon, kasabay ng pagbulong ng orasyon. Humingi muna ng pahintulot sa Panginoon na kayo ay babasbasan, na matulungan ang taong may karamdaman. Ayan po. Sabi ay kayo mo daw po muna ay manalangin. Tayo po muna ay humingi ng pahintulot sa ating Panginoong Diyos, nagabayan tayo at tulungan at siyempre mag-alay tayo ng ating mga taimtim na panalangin para ito ay ano man yung ating mga pangontra ay magtagumpay. Ayan po. At maibalik natin sa Kanya ang Kanyang ginawa ng triple. Sabi nga, ayan po. At pagkatapos mo humingi ng patnubay, bigkasin mo na ang orasyon na ito. Ayan. Pag ikaw ay nakapagdasal na, ayan, tsaka mo bigkasin yung orasyon. Ayan. Ito po, maghanda na po kayo ng inyong ballpen at isulat ninyo. Ito po ay napaka-importante para po ito ay magamit ninyo sa oras ng inyong hindi natin masasabi, hindi po ba? At least meron kayong naka-ready na panglaban. Ayan po. Ayan, eto isulat nyo na po. Kapipis. Ayan po. Soldala. Kampis pipo. Kampis pipo. Ayan. Susi or susi. Ayan. Kalahos. Kobiros. Kobiros. Isunod ang pangalan ng Diyos. Eloha, Elohim, Hebe, Bawot, Shaddai, Ehei, Adonai, Jehovah. Ayan po. Anyway, isusulat na lang natin to sa screen kasi po medyo mahirap ikasin. Ano po? Ayan po. I-copy nyo na lang po pag nasa screen at yan po ay makakatulong po sa inyo. Ito po ay isang uri ng orasyon para po ito ay makontra sakaling maranasan nyo ang ganitong uri ng mga ganitong mga masasamang itim na ika nga ay mga witch, itim na witch yan itim na mahikayan na yan. Mainam na pangalagaan or mainam na pananggalang. Mainam na pananggalang at panglusaw ng kulam ang samadhi. Ayan po, talisman. Ayan. Kung makakabili kayo no samadhi talisman ay mas mainam para po kayo ay may taboy sa mga tatalbog yung kanilang or malulusaw yung mga ginagawa nila ay hindi tatalab sa inyo kung kayo po ay may mga ganitong proteksyon. Ayan, samadhi talisman. Ayan, nilulusaw nito ang anumang kulam sa nasa katawan mo at pananggalang din sa panganib, inggit at masasamang tao. Ayan po. Yan po ang malaking nagagawa ng tinatawag nating samadhi talisman. Kaya hanggat maaari sana kayo ay makakuha nito para po doon sa mga nakaranas na nito ay at least mayroon kayong hindi na maulit yung mga ganyang pangyayari. At doon naman po sa ika nga ay mga hindi pa mga naniniwala dito, ayan po, maging aware lang po kayo at
mag-iingat po, syempre, ayan po. Kaya nga hanggat maaari, iwasan po natin yung ika nga ay mapapaaway tayo para nang sa ganun ay hindi tayo umabot sa mga ganitong mga mga masasamang gawain ng ating kapwa. Ayan po. At ito po ay hindi makakabuti para sa atin. Ano po? Ayan po, yan lamang po muna ang aking ihahatid sa inyo at i-share. Sana po ito ay inyong nagustuhan at kapulutan ng ika nga ay ng aral o may makatulong sa inyong ika nga ay mga ating mga gawaing ritual. Ano po, basta gagawin nyo lamang po ito ng seryoso. Yan po, para po maging epektibo ang lahat ng inyong ginagawa. Ano po? So, hanggang dito na lamang muna po. Harinawa kayo po ay magtagumpay sa buhay. Kalawang kayo ng mahabang buhay. Hanggang sa muli.